Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 5 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa kanyang minahal na babae. Pero bago ang lahat, shoutout muna kina John Rezgan, Zeus Manuel, Michael Yape, Jonel Piamonte, Jeffrey Grino at Joffred Revilla. Sa nakaraang episode, sinuntok ni Makabe si Gaso sa isang park. Ituloy natin ang kwento. Bumangon si Gaso sa pagkakatumba at tinulak si Makabe. Ininsulto ni Gaso si Makabe at sinabing guwapo lang ito pero wala namang laman ang utak nito. Nagagalit lang din daw si Makabe dahil nagsiselos ito sa kanila ni Aki. Lumapit si Gaso kay Makabe at kinweliyuhan ito. Sinabi ni Gaso na hindi niya hahayaang gamitin ni Makabe si Aki para sumikat pa ito lalo sa school. Sumagot si Makabe na kahit kailan ay hindi niya naranasan na sumikat sa school dahil bata pa lamang siya ay target na siya ng mga bully dahil sa katabaan niya. Nilampasan ni Makabe si Gaso at lumapit kay Aki para sabihin ang katotohanan na siya ay si Masamune, ang batang naging kalaro ni Aki noon. Labis na nagulat si Aki at tinawag si Makabe sa pangalang Masamune. Tuluyang umamin si Makabe kay Aki. Hindi tuloy makapagsalita si Aki dahil nasa harap niya ang tunay na Masamune. Sumingit si Gaso at sinabing gumagawa lang ng kwento si Makabe at hindi totoo ang sinasabi nito. Hinikayat din ni Gaso si Aki na huwag maniwala kay Makabe at sa halip ay maniwala sa kanya dahil ilang beses na siyang pinaiyak ni Makabe. Tinawag ni Aki ang pangalan ni Gaso ngunit hindi dahil naniniwala siya dito kung hindi dahil napansin ni Aki na may cleavage ang dibdib ni Gaso. Tiningnan ito ni Makabe at natigilan silang lahat dahil lumabas ang katotohanan na babae pala si Gaso. Labis na nag-blush sina Aki at Makabe habang sinusubukan ni Gaso ibahin ang takbo ng usapan. Nagpanggap din ito na may natanggap itong tawag mula sa ospital kaya dali-dali itong tumakbo papalayo. Naiwan sina Aki at Makabe na awkward ang sitwasyon. Tinanong ni Aki si Makabe kung ito nga ba talaga si Masamune. Kinumpirma ulit ito ni Makabe. Hindi tuloy nila alam kung paano pakikisamahan ng isa't isa ngayong alam na nila ang katotohanan. Niloko ni Makabe si Aki dahil kay Gaso. Sinabi ni Makabe na ang tipo daw na lalaki ni Aki ay may mga dibdib. Sumagot si Aki na nananakit daw si Makabe ng babae dahil sinuntok nito si Gaso. Iniba ni Aki ang usapan. Tinanong ni Aki kung seryoso si Makabe sa sinabi nito kanina. Gusto kasi ni Makabe na sa kanya makipag-date si Aki at hindi kay Gaso. Natauhan si Makabe at sinabing nadala lang siya ng kanyang emosyon pati na din ang sitwasyon kaya niya inaya makipag-date si Aki kanina. Pumayag naman si Aki makapag-date kay Makabe kaya nagulat ito. Hindi ito makapaniwala kaya naman inulit-ulit ni Aki na pumapayag siya makipag-date o makipagrelasyon kay Makabe kagaya ng gusto nito. Sa ospital, pinagmamasdan ni Sumire ang picture nila ni Gaso. Pumasok si Gaso sa kwarto at nag-alala si Sumire dahil may pasa ito sa bibig. Kinuwento ni Gaso ang nangyari at nagsimula itong magpanggap na masaya siya upang hindi mag-alala si Sumire. Sa bahay, laman ng isip ni Makabe ang nangyari sa kanila ni Aki. Bumukas ang pinto at pumasok si Chinatsu sa loob ng kwarto ni Makabe para sabihin dito na kakain na sila. Sumigaw si Chinatsu at nagulat si Makabe kaya nahulog ito. Hindi naman ito bumabangon sa sahig kaya nilapitan na ito ni Chinatsu. Nagulat si Chinatsu dahil mukhang hindi humihinga si Makabe. Kinabukasan, may babaeng nagtapat ng kanyang pag-ibig kay Makabe. Malapit na kasi ang Pasko kaya naghahabol ang mga babae dahil gusto nilang may kasama silang boyfriend sa Pasko. Tinanggihan ni Makabe ang babae, ngunit parang hindi man lang nasaktan ang babae. May hinala pa nga ito na totoo ang chismis sa school na na-inlove na daw ang cruel princess kay Makabe kaya nagulat si Makabe. Kinumpirma naman ni Makabe na nagde-date na nga silang dalawa ni Aki. Biglang kumapit ang babae kay Makabe at sinabi nitong wala itong pakialam kung maging number 2 pa siya ni Makabe. Naglabas si Makabe ng tubig na may mga vitamins para ibigay sa babae at makatakas siya dito. Sa shoe locker, nawawala na ng energy si Makabe kahit kasi simula pa lang ng araw niya. Biglang umimik si Fujinomiya at sinabing madami daw pinaiyak sina Makabe at Aki sa school dahil nagde-date na ang dalawa.
Sumagot si Makabe na hindi na kailangan problemahin ni Fujinomiya ang relasyon nila ni Aki. Ngunit, sinabi ni Fujinomiya na isa siya sa mga babaeng umiiyak sa gabi dahil magkarelasyon na sina Aki at Makabe kaya dapat maging sensitive ito sa kanyang feelings. Nagsorry si Makabe kay Fujinomiya sa abot ng makakaya nito hanggang lumapit ulit si Fujinomiya kay Makabe para sabihin na okay lang siya. Sinabi din ni Fujinomiya na hindi pa naman ikakasal sina Aki at Makabe kaya hindi pa nila alam ang mangyayari sa future. Sa classroom, laman pa din ang isipan ni Makabe ang pakikipagrelasyon niya kay Aki. Nagulat lang naman siya pero hindi na niya pwedeng bawiin ang mga sinabi niya kay Aki kaya namamroblema ang binata. Nakatanggap ng message si Makabe kay Aki. Pinapabili nito ng pagkain si Makabe sa darating na lunch break at kung hindi daw siya dadalhan ni Makabe ng pagkain ay mamamatay daw ito na parabang zebra sa Africa kung saan madaming leyon at tigre. Wala namang nagawa si Makabe kung hindi sundin ang gusto ni Aki. Nagulat si Makabe dahil ang nagtitinda ng tinapay ay walang iba kung hindi si Gaso. Nag-usap ang dalawa sa isang gilid upang hindi na sila makatawag pa ng ibang atensyon. Sinabi ni Gaso na naawa daw ang school sa kanya dahil wala siyang pera kaya binigyan siya ng trabaho. Parte din daw ito ng plano ni Gaso na tinatawag niyang Plan F as in fishing. Ibinanyag tuloy ni Gaso ang dapat sanang plano niya kay Aki. Kinuwento din ni Gaso na nabayaran na niya ang lahat ng utang ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pera na natanggap niya sa pagbebenta ng mansyon nila. Mabuti na din daw na hindi natuloy ang plano ni Gaso dahil mas nakakahinga na ito ng maluwag lalo na at wala na itong nilolokong tao. Mas nag-e-enjoy pa nga si Gaso ngayon dahil may sarili na itong apartment at wala na itong tinatago. Isa pa, hindi na din kailangan ni Gaso na magpanggap na lalaki dahil malaya na siya. Natuwa naman si Makabe para kay Gaso dahil nasa mabuti itong kalagayan sa kabila ng lahat na nangyari. Niloko naman ni Gaso si Makabe na kailangan siya nitong panagutan at gawing asawa dahil sinuntok siya nito. Kinilabutan naman si Makabe habang patuloy sa pagsasalita si Gaso. Hindi daw susuko si Gaso na gawing asawa si Makabe dahil mayaman din ito, may magandang future at matalino pa. Sinabi ni Makabe na hinding-hindi mangyayari ang sinasabi ni Gaso lalo na at nagde-date na sila ni Aki. Tumawa tuloy si Gaso dahil niloloko lang naman ito si Makabe. Nag-blush tuloy si Makabe at nag-walk out habang naiwan si Gaso na may ngiti sa labi. Sa storage room, makikitang may binubuhat si Aki na mabigat na bagay. Dumating si Makabe at tinanong kung ano ang ginagawa ni Aki. Lumapit si Makabe kay Aki kaya naman biglang namula ang pisngi ng dalaga. Nakita ni Makabe ang mabigat na bagay na hinihila ni Aki. Ito pala ay isang portable warmer, kaya naman binuhat ito ni Makabe at inayos para kay Aki. Malamig na kasi ang panahon, kaya gusto ni Aki mainitan ang kanyang mga kamay kahit papaano. Binigay ni Makabe ang mga pagkain kay Aki, ngunit hindi man lang nagpasalamat ang dalaga kaya pinagsabihan ito ni Makabe. Dumipensa naman si Aki na magpapasalamat siya sana, ngunit naunahan siya ni Makabe. Sa halip na magpasalamat, binigyan ni Aki ng tinapay si Makabe. Bibigyan din sana ito ni Aki ng mga onigiri, ngunit tumanggi si Makabe at sinabing okay na siya sa energy drink. Sinabi naman ni Aki na kailangan ni Makabe kumain ng madami dahil mas malasog pa daw dito ang dating Masamune. Sinabi din ni Aki na kailangan nilang kumain ng donut pagkatapos ng klase at itry ang mga bagong inumin sa isang cafe na nakita niya. Tumanggi naman si Makabe kaya nagulat si Aki. Nagtampo agad si Aki ngunit biglang hinila ni Makabe ang mukha nito kaya nagkaharap na sobrang lapit ang dalawa. Nagpumiglas naman si Aki kay Makabe at sinabing huwag siya nitong hawakan basta-basta. Dumating naman si Yoshino na may dalang gasolina kaya nagkaroon si Makabe ng pagkakataon para iwanan na si Aki. Umupo si Makabe sa isang bench at nag-iisip kung bakit madali siya magpanik pagkasama niya si Aki. Napansin ni Makabe na may mga butil-butil siya sa braso. Dumaan si Yoshino at inaya ito ni Makabe na mag-usap sa playground pagkatapos ng klase. Sa playground, tinanong ni Makabe si Yoshino kung kumusta na ito at kung may problema daw ito dahil hindi na sila masyado nag-uusap dalawa. Sinabi naman ni Yoshino na wala itong problema dahil hindi sinabi ni Makabe kay Aki ang kanyang mga nagawa dito. Wala naman daw point kung sasabihin pa ni Makabe kay Aki ang mga ginawa ni Yoshino
dahil baka madulas pa siya at masabi ang plano niyang gantihan sana si Aki. Isa pa, concerned din si Makabe kay Yoshino dahil baka kung mapano pa ito. Biglang umiyak si Makabe kay Yoshino at sinabi kung gaano kahirap makapag-date kay Aki. Lumuhod si Makabe kay Yoshino at humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung paano pakikisamahan si Aki. Sinabi ni Yoshino na malapit na daw ang birthday ni Aki. Ang birthday nito ay December 24 at magiging masaya daw si Aki kung si Makabe ang makakasama nito. Nagpasalamat naman si Makabe kay Yoshino at inalok na mag-fist bump sila kagaya ng ginagawa nila dati, ngunit tinanggihan ito ni Yoshino. Sinabi din ni Yoshino na ito na ang huling beses na makikipagkita siya kay Makabe kaya natigilan ang binata. Dito na nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Salamat sa panonood. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.